Magandang araw mga bata! Kamusta na kayo? Ngayong araw na ito ay ating tatalakayin ang tungkol sa mga programang ipinatupad ng iba't ibang administrasyon mula 1946 hanggang 1972. Handa na ba kayong matuto? Magaling kung ganun. Sa nagdaang aralin, nakapagbigay ka ng iyong sariling pananaw tungkol sa mga pagtugon ng mga Pilipino sa patuloy na mga suliranin, issue at hamon ng kasarinlan sa kasalukuyan. Bilang isang mag-aaral, ikaw ay inaasahang mauunawaan ang mga nagawa ng iba't ibang administrasyon upang matugunan ang mga suliranin at hamong kinaharap ng Pilipinas mula taong 1946 hanggang 1972. Masusuri mo ang mga programa at patakaran na ipinatupad ng mga Pangulo noong Ikatlong Republika at mapapahalagahan mo ang mga programa at patakarang ipinatupad ng mga Pangulo. Ang pamamahala ng Ikatlong Republika ay nagsimula noong taong 1946 at nagtapos ng taong 1986. Sa loob ng 4 na dekada ng paghahari ng Ikatlong Republika, ang bansa ay pinamahalaan ng 6 na pangulo kung saan ang bawat isa ay nagsagawa ng iba't ibang patakaran at programa para sa higit na ikasusulong at ikabubuti ng bansa. Unahin natin si Manuel A. Roxas na nanungkulan mula Abril 23, 1946 hanggang Abril 15, 1948. Ang kanyang mga programa at patakaran, nagsimula pa lamang siya ibangon ang Pilipinas sa labi ng digmaan. Pagsasaayos ng elektripikasyon, pagsasanay sa mga gawaing bukasyonal, pagtatatag ng mga kaluwagan sa pagpapautang, paghihikayat sa mga kapitalistang Amerikanong mamumuhunan sa Pilipinas, pagpapasiyasat sa mga likas na kayamanan ng bansa, humantong sa pagmumungkahing kailangang magtatag ng mga industriyang mangangalaga at lilinang sa mga likas na kayamanan ng Pilipinas. Mga samahang itinatag ni Manuel A. Roxas upang magpautang at mangalaga sa kapakanan ng magsasaka gaya ng mga sumusunod. Number 1, NARIC or National Rice and Corn Corporation. Number 2, NACOCO, National Coconut Corporation. Number 3, NAFCO, National Abaca and Other Fibers Corporation. At NTC or National Tobacco Corporation. Ang mga nagawa naman ni Manuel A. Roxas ay itinatag ang Rehabilitasyong Finance Corporation or RPC, pagtatatag ng Bangko Sentral at paglagda ng Batas Pambansa bilang 34 kaugnay ng partihan ng ani sa lupang sakahan. Ngayon atin naman talakayin ang pangalawang Pangulo ng Ikatlong Republika, si Elpidio R. Quirino, na nanungkulan noong Abril 17, 1948 hanggang Nobyembre 1953. Pinagtuunan niya ng pansin ang pagpapaunlad ng ekonomiya sa pamamagitan ng industrialisasyon upang maisulong ng lubos ang kanyang programa hinggil sa pagpapataas ng antas ng buhay ng mga Pilipino ay ipinatupad niya rin ang mga sumusunod. Pagpapaunlad sa sistema ng patubig o irigasyon sa buong bansa na kailangan sa pagsasaka, pagpapagawa ng mga lansangan upang mapabilis ang kalakaran ng transportasyon, partikular na ang farm-to-market roads, pagsasagawa ng lingguhang pag-uulat sa taong bayan sa pamamagitan ng radyo at pahayagan ukol sa mga gawain ng kanyang administrasyon, at pagtatatag ng President's Actions Committee on Social Amelioration o PACSA upang matugunan ang pangangailangan ng mahihirap na mamamayan. Pagpapatayo ng mga bangkong rural na nagpapautang ng kapital sa mga magsasaka, pagtatatag ng Bangko Sentral ng Pilipinas, pagpapalabas ng Magna Carta of Labor and Minimum Wage Law upang mapabuti ang kalagayan ng mga manggagawa, at lubos na mobilisasyon ng lahat ng mga posibleng pagkukunan upang maiangat ang bansa. Ang mga nagawa ni Elpidio Quirino, pagtatatag ng ACSIPA, pagtatatag ng mga bangkong rural, pagtatatag ng mga bangkong ahensya ng pamahalaan, at pagtatapos ng Quirino-Forstner Agreement.
Ngayon ating talakayin ang pangatlong presidente o pangulo ng ikatlong republika, si Ramon F. Magsaysay, na nanungkulan noong Disyembre 30, 1953 hanggang Marso 17, 1957. Pinagtibay ang Land Tenure Reform Law kung saan sa pamamagitan nito ay itinadhana na ang paghahati-hati ng malalaking asyenda bibilhin ng pamahalaan upang may pamahagi ng hulugan sa mga kasama. Pagpatayo ng mga poso, artesyano at patubig upang mabilis ang pag-unlad ng mga baryo at pagpapagawa ng mga daan at mga tulay upang mailapit ang baryo sa poblasyon o kabayanan. Paglulunsad ng pananaliksik ukol sa makabagong sistema ng pagsasaka at bagong uri ng binhi tulad ng masagana. Pagpapatayo ng Agricultural Credit and Cooperative Financing Administration o ACCFA upang matulungan ang mga magsasaka sa pagbili ng kanilang ani. Pagpapatayo ng Farmers Cooperative Marketing Association o FACOMA kung saan ang mga kasapi nito ay makakautang sa ACCFA upang makabili ng kanilang sariling kalabaw sa pagsasaka at iba pang kagamitan. Pag-oorganisa ng mga kapulungang pambaryo ng mga sanggunian sa pagsasaka at ng mga samahang 4-H na may kinalaman sa paghahalaman. Pagbabago ng estratehiya sa suliranin sa mga hukbalahap at paglalapit ng pamahalaan sa masa at pagpaparamdam ng katapatan sa mga tao lalo na ng mga nasa nayon. Ang ilan sa mga nagawa ni Ramon Magsaysay ay ang pagbabalik loob ng mga hukbalahap, muling pagtitiwala ng mga tao sa pamahalaan, tumulong sa pagtatatag ng Southeast Asian Treaty Organization o SEATO, paglikha ng hukumang lilitis sa mga suliraning pansakahan, reforma sa lupa, itinatag ang NARA, nilagdaan ang Laurel-Langley Agreement at paghiling ng titulo ng lupaing sakop ng base militar ng Estados Unidos. Atin naman talakayin ang ika-4 na Pangulo ng ikatlong Republika ng Pilipinas, si Pangulong Carlos P. Garcia na nanungkulan noong Marso 17, 1957 hanggang Disyembre 30, 1961. Ang mga patakaran at kanyang programang inilunsad ay ang mga sumusunod: pagtitipid o paglulunsad ng austerity program, pagiging una ng mga Pilipino or Filipino First Policy, dagdag na sipag pag-unlad ng sarili, pagbabawas ng inaangkat na mga produkto. At ang mga nagawa naman niya ay ang paghingi ng bayad sa paggamit ng base militar ng Estados Unidos kontra sa hukbalahap na patakaran at pagkuha ng bayad pinsala ng Hapon sa digmaang na mayroong halagang 550 milyon at paghirang kay Carlos P. Romulo bilang embahador sa Estados Unidos. Ngayon ating talakayin ang ika-5 Pangulo ng ikatlong Republika ng Pilipinas, walang iba kundi si Diosdado P. Macapagal, na nanungkulan noong Disyembre 30, 1961 hanggang Disyembre 30, 1965. Ang kanyang mga programa at patakaran, paghahandog ng sarili bilang modelo sa katapatan sa paglilingkod, pagbuhay ng usapin tungkol sa Saba, pagsasanay ng mga kabataan sa mga gawaing pangkabuhayan, at paglutas sa mga suliraning may kaugnayan sa pagkawala ng hanap buhay ng maraming Pilipino. Pagtiyak na magkakaroon ng sapat na pagkain ang buong bansa sa pamamagitan ng pagpapalaki ng produksyon at pag-akay sa mga Pilipino sa pamamagitan ng kanyang pagiging huwaran sa pamumuhay ng payak at walang halong karangyaan. Ilan sa kanyang mga nagawa ay ang mga sumusunod: pagpapasigla ng programa sa reforma sa lupa, pagbabago ng araw ng kalayaan buhat sa Hulyo 4 na naging Hunyo 12, pagtulong sa pagtatatag ng Malaysia, Philippines at Indonesia or MAPILINDO at pagpapatibay ng Batas 3844 o Kodigo ng Reforma sa Lupang Pansakahan. Ngayon dumako na tayo sa huli or ika-6 na Pangulo
ng ikatlong republika, walang iba kundi si Ferdinand E. Marcos na nanunungkulan noong Disyembre 30, 1965 hanggang Pebrero 25, 1986. Ang kanyang mga programa at patakaran, Rebolusyong Luntiang Himagsikan o Green Revolution o paglaki ng produksyon ng bigas at mais dahil sa paggamit ng modernong paraan ng irigasyon at pagsasaka, pagtatanim ng kahoy, pagtitipon ng pondo, pagpapabuti ng pangongolekta ng buwis, pagsisikap na maging dakilang muli ang bansa, pagbaba ng bilang ng kriminalidad, pagbaba ng katiwaliang nagaganap sa pamahalaan, pagpapalawak at higit na pagpapabuti ng programa sa reforma sa lupa, pagpapalaganap ng mga paglilingkod pangkalusugan sa mga puok rural, at pagpapalawak ng pakikipag-ugnayang pandaigdigan ng Pilipinas. Ilan sa kanyang mga nagawa ay ang pagtulong sa pagtatatag ng Association of Southeast Asian Nation or ASEAN, pagpapasigla ng kilusang kooperatiba, pagpapagawa ng maraming kalsada, tulay at mga paaralan, pagpapatupad ng reforma sa lupa, paglikha ng mga bagong hanapbuhay, pag-utang sa mga mayayaman na bansa sa daigdig, pagtatayo ng Cultural Center of the Philippines, Philippine Heart Center and Development Academy of the Philippines at iba pa. Ngayon na nalaman mo na ang mga programa at patakaran ng mga Pangulo mula noong taong 1946 hanggang 1972, subukan mong sagutin ang mga tanong na matatagpuan sa ibaba. Ang aking mga naging kasagutan: pagnilayan natin, gawain sa pagkatuto bilang isa. Panuto, isulat ang titik ng bawat programa ng mga Pangulo na matatagpuan sa ibaba. Ang mga pagpipilian, ang aking mga naging kasagutan: Manuel A. Roxas. Letter B, pagsasaayos ng elektrifikasyon. Letter K, pagsasanay sa mga gawaing bukasyonal. Kay LP Joquerino. Letter L, pagpapalabas ng Magna Carta of Labor at Minimum Wage Law. Letter C, pagpapagawa ng mga lansangan upang mapabilis ang kalakalan at transportasyon, partikular na ang farm-to-market roads. Kay Ramon F. Magsaysay ay letter J, paglalapit ng pamahalaan sa masa. At letter F, pinagtibay ang Land Tenure Reform Law. Kay Carlos P. Garcia ay letter I, Filipino First Policy o Filipino Muna. At letter G, pagtitipid o paglulunsad ng austerity program. Kay Diosdado P. Macapagal ay letter D, paglutas sa mga suliraning may kaugnayan sa pagkawala ng hanapbuhay ng maraming Pilipino. At letter H, paghahandog sa sarili bilang modelo sa katapatan sa paglilingkod. Kay Ferdinand E. Marcos ay letter A, Rebolusyong Luntian o Green Revolution. And letter E, pagpapabuti ng pagkolekta ng buwis. Pagkatapos mong malaman ang mga programa at patakaran ng mga Pangulo mula taong 1946 hanggang 1972, linangin mo pa ang iyong kaalaman sa pamamagitan ng paggawa ng mga sumusunod na gawain. Ating gawin ang gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Sagutin mo. Panuto, suriing mabuti ang mga pahayag at isulat ang titik T kung totoo ang sinasabi tungkol sa mga programa at patakaran, at HT naman kung hindi totoo. Number 1. Sa paglulunsad ng austerity program, nabigyan ng prioridad ang mga Pilipinong pagyamanin ang likas na yaman ng bansa. Tama sagot, letter T. Number 2. Sa pangunguna ni Pangulong Manuel A. Roxas, itinatag ang mga samahang magpapautang at mangangalaga sa kapakanan ng mga magsasaka. Tamang sagot, HT.
Number 3, si Ferdinand E. Marcos ang Pangulong nagwikang ang Pilipinas ay magiging dakilang muli. Tamang sagot, letter T. Number 4, si Pangulong Manuel A. Rojas ang nagsimula ng pagbangon ng Pilipinas sa labi ng digmaan kaya't una niyang isinaayos ang elektrifikasyon. Tamang sagot, letter T. Number 5, naitatag ni Pangulong Elpidio R. Quirino ang President's Action Committee on Social Amelioration o PACSA upang matugunan ang mga pangangailangan ng mahihirap na mamamayan. Tamang sagot, letter T. Number 6, programa ni Pangulong Diosdado Macapagal ang Pilipino Muna. Tamang sagot, HT. Number 7, pinalawak ni Pangulong Ramon F. Magsaysay ang pandaigdigang pakikipag-ugnayan ng Pilipinas. Tamang sagot, HT. Number 8, isa sa naging programa ni Pangulong Ferdinand E. Marcos ang pagpapatayo ng mga poso, artesyano at patubig upang mapabilis ang pag-unlad ng mga baryo. Tamang sagot, HT. Number 9, si Pangulong Diosdado Macapagal ang umakay sa mga Pilipino at naging huwaran sa pamumuhay ng payak at walang halong karangyaan. Tamang sagot, letter T. And number 10, noong panahon ng panunungkulan ni Pangulong Ferdinand Marcos, bumaba ang bilang ng katiwalian na naganap sa pamahalaan. Tamang sagot, letter T. Ngayon gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang 3. Panuto, pumili ka ng isang programa ng Pangulo na tumatak sa iyo, isulat ito sa loob ng kahon at ipaliwanag kung bakit mo ito napili. Ang aking napili ay ang Pilipino Muna o Filipino First Policy ni Carlos P. Garcia. Ito ang isa sa mga programa ng pamahalaan na pinaka nagustuhan ko dahil ipinakikita sa programa na ito na dapat nating tangkilikin o suportahan ang mga produktong sariling atin, na dapat hindi tayo palaging umaasa sa produkto galing sa ibang bansa. Isa rin itong patunay na kaya nating tumayo sa sarili nating mga paa at hindi umasa sa tulong ng iba. Dahil sa programang ito, makikita ang pagkamakabayan nating mga Pilipino. Ngayon gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang 4. Panuto, isulat sa loob ng kahon ang mga programa at patakaran ng bawat Pangulo. Gawin ito sa isang malinis na papel. Ang aking mga naging kasagutan: lahat ng Pangulo ay may mabuting nagawa sa bansa. Ang pag-unlad ng bansa ay nakasalalay sa pinunong gagabay. May maayos na pananaw at may kakayahang mamuno sa mataas na antas ng pagpapahalaga. Kaya natin. Kung ikaw ang magiging Pangulo sa kasalukuyan, anong programa ang gusto mong ipatupad? Bakit? Kung ako ang magiging Pangulo ng bansa, gagawa ako ng mga programa ng mga katulong, lalong-lalo na sa mga mahihirap, gaya ng programa para sa libreng edukasyon at trabaho at oportunidad sa mga higit na nangangailangan. Lilikha rin ako ng mga programang pangkalikasan, pangkalusugan at pang-ekonomiya para sa lalong ikauunlad ng ating bansa. Upang may sakatuparan ko ang lahat ng ito ay gagawa rin ako ng isang makapangyarihang batas na magkukulong sa mga tiwaling opisyal ng pamahalaan para maubos ang mga tiwaling nagnanakaw sa kabad ng bayan. Isa sa katuparan ko ang lahat ng ito dahil higit na kailangan ng ating bansa ngayon na makabangong muli mula sa pagkakalubog dulot ng COVID-19 pandemic. Ngayon gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang 5. Panuto, basahing mabuti ang mga pangungusap, isulat ang titik ng tamang sagot sa sagutang papel. Number 1. Sinong Pangulo ang nagtatag ng Rehabilitation Finance Corporation na nagpapautang para sa pagsasaayos ng iba't ibang industriya, sakahan, negosyo at iba pa? Tamang sagot, si Manuel Rojas.
Number 2, ano ang naging ambag ni Pangulong Diosdado Macapagal na nakapagdulot ng pag-unlad sa bansa? Tamang sagot, letter B, paglutas sa mga suliraning may kaugnayan sa pagkawala ng hanap buhay ng mga Pilipino. Number 3, bilang Pangulo, ano ang naging kontribusyon ni Ramon Magsaysay? Tamang sagot, letter C, itinatag niya ang Agricultural Credit and Cooperative Financing Corporation. Number 4, sa kanyang panunungkulan na ipatayo ang Cultural Center of the Philippines, Heart Center at Development Academy of the Philippines, sino siya? Tamang sagot, letter D, Pangulong Ferdinand Marcos. Number 5, upang mapabuti ang kalagayan ng mga manggagawa ay pinagtibay niya ang Magna Carta of Labor at Minimum Wage Law. Tamang sagot, letter A, Pangulong Elpidio R. Quirino. Matapos mong mapagdaanan ang maraming pagsubok na humamon sa iyong kakayahan upang maging ganap ang pagkatuto at kabatiran tungkol sa tinalakay na aralin, ngayon ay magagawa mo ng ihayag ng buong pagmamalaki. Ang aking natutunan sa aralin ay naunawaan ko ang mga nagawa ng iba't ibang administrasyon upang matugunan ang mga suliranin at hamong kinaharap ng Pilipinas mula taong 1946 hanggang 1972. Ang mga bagay na ayaw kong makalimutan ay ang mga programa at patakaran na ipinatupad ng mga Pangulo noong ikatlong Republika. At ang gusto kong subukan mula sa aking natutunan ay gusto kong manood ng mga dokumentaryo tungkol sa ikatlong Republika ng Pilipinas. At dito nagtatapos ang ating aralin ngayong araw na ito. Sana ay marami kayong natutunan. And please don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel. And paki-click na rin ng ating notification bell para sa iba pa natin mga updates at uploads na lessons sa Araling Panlipunan for Grade 6. Muli, this is your teacher, Teacher Alvin, nagsasabing thank you and goodbye.